this afternoon. So ako po ay si Jennifer Ibalitaan. Ako po ang inyong consultant for this afternoon. Classes 102, 103, 104, and 105, and also PhD 24 with Dr. Ines Andal. So Dr. Ines Andal po is our mother consultant and he will be with us this afternoon. Siguro po medyo mga at 6 p.m. nandito po siya. Alright, so ako po ang nangasiwa doon sa atin pong comprehensive exam. Kasama po ng ating mga dear professors, our PLs, our professional lecturers. Our professional lecturers po pala include our ASDS, our SDS, and then yesterday, sila po ay ating nakasama, your first subject for this term. So our term po is from May to August, May to August 2024. Yan. Aside from the comprehensive exam, ako din po yung nangasiwa sa ating pre-oral defense, at saka po ating final defense. Yan. And then also, yun po ang ating mga online classes, especially our research, yours truly din po ang nangasiwa para diyan. So, kasama po ng ating different, ng ating mga professors, just like Sir Nestor Yema. Nandito po ba Sir Nestor Yema? Hindi pa yata pumapasok ang Sir Nestor. Alright. Si Doc Charicel Aranda. Nandito po ba ang Doc Charicel? Wala pa rin si Ma'am. Si Ma'am Gracie. Ma'am Grace Alim. Alright, sige po. So, i-call ka na lang po attention ng ating mga professors for this afternoon. Alright, so let's start po. Okay, so Pacific Intercontinental College is located at Block 30, Lot 20, Silver Corner, Marlborough Road, Pilar Village, Las Piñas City, Philippines. So, ang atin pong school, kung saan kayo po ay enrolled, ay matatagpuan po natin sa Las Piñas. So, ito po, pupunta po kayo diyan sa Las Piñas 4 times only on your journey. So, all throughout your journey, 4 times lamang po kayong pupunta diyan. The first one is on your comprehensive exam, and then on your pre-oral, then final defense, and then your pictorial, and then afterwards it's the graduation na po. So all of the transactions po at Pacific Intercontinental College is online. So katulad po nito, our orientation is online na. Yun lamang pong face-to-face natin or in person ay yung aking nabanggit na 4. Then okay, Pacific Intercontinental College takes pride in offering you the quality educational degree program of transnational undergraduate and graduate degree programs anywhere in the world. So makikita po ninyo on our graduation day na tayo po ay madami po kayong magiging kaklase na taga iba't iba pong lugar. Bukod po sa lugar ay may mga meron po tayong mga students coming from abroad. So nakita ko na po, pumasok na ang Sir Nestor Yema. So good afternoon, Sir Nestor. Good afternoon, Doc. Good afternoon, everyone. Okay po. Sir, nai-add po natin kaya yung atin pong mga PhD students? Na-message ko na po, Doc. Pero pinarward ko rin po yung ating link. Okay po. Thank you so much po. Maraming salamat. All right. So to continue po, Pacific Intercontinental College takes pride in offering you the quality program of transnational graduate degree programs anywhere in the world. So when we say transnational education, so you can access po PIC anywhere and everywhere. Po, katulad nito, kahit po nasaan kayong lugar, you can take your education kahit po wala tayo doon sa loob ng ating mga silid-aralan. Alright, so we would like to acknowledge also, nakita na din po natin dito ang ating Ma'am Grace from Bicol. Our professor from Bicol, Ma'am Gracie. Hello po, good afternoon. Okay, Doc Gracie, good afternoon.
Alright, sige po, maya lang ng konti. Siguro medyo nahihirapan ang Ma'am Gracie na pumasok. Ano po? Alright, so learning resources are no longer concentrated solely in schools but are universally available from various sources, just like the electronic mails, no? Video, telephone, audio conferencing, voicemail, and personal computers, which are today's powerful tools of communication. So, okay. Ito po ang PIC. Siya po ay duly registered as higher education institution with SEC. So PIC was issued last 2006, 2007 certification by the CHED authorizing to offer the online and offline mode. So narito po yung ating government permit number 010 series 2010, 020 series 2021 CHED and CR, number C the 015 series 2014. This conducts and operates via transnational education, tulad nga po na sabi ko, anywhere in the world, kahit saan man party po kayo, ay tayo po ay makaka-attend ng ating mga lectures at ang ating pag-aaral. So PIC USA is also authorized, licensed, and registered by US government and authorized to accept international students. Meron po tayong PIC USA and PIC Korea wherein our students po, yung mga last na nag-compre po natin, some of them went to Korea, no? Gawa po ng tayo ay transnational education. And some of you, ano po, pag when God permits, tayo po ay makapunta rin sa PIC US and PIC Korea para po sa ating comprehensive exam, no? Alright. So here is the picture po of our issued government permit. Ito po ay government permit number 010 series 2010. This was issued by Chairperson Attorney Emmanuel Angeles. Yan. Then another one, our government recognition. Ito naman po. Yung isa po ay permit, ito naman po ay recognition. Ano? So ito naman po ay issued by Chairperson Patricia B. Puwanan for graduate program, MA and PhD via transnational education also. Yan. Then PIC was issued government recognition. Ano po? Government number 016 series 2019. Yan po yung mga papers natin proving that we are recognized and we have permit. Yan. Ito naman po yung PSA USA. So PSA USA, one of the allied institutions for joint degree program. So makikita nyo po, pwede po ninyong i-access yun pong Facebook page ng ating pong global chairman, Dr. Suyon Wang. Mamaya po ipapakilala ko po siya sa inyo. And then, pwede nyo po makita doon yung pictures ng PIC USA, ano? And PIC Korea. Sa salakahoy gamit ang ihaba-ba. Okay. I-mute ko lang po si Mama Rinel. All right. Then, finally, PIC is authorized to accept international students. So, madami po kayong makakasabay ng mga international students on your graduation. So, makikita po ninyo yan. And sometimes po naman ay makakasama ninyo sila as you attend your online class. So, why choose Pacific Intercontinental College? Alam ko po na ito ay word of mouth lamang. No, kaya po nakilala ninyo Pacific Intercontinental College. So this was referred by your co-teachers, by your friends, ano po, at saka sometimes nakikita nyo rin siya sa Facebook page. By the way, you can access po, pwede nyo pong hanapin Pacific PIC under Dr. Ines Andal. So makikita po ninyo doon yung different pictures natin kung saan yung ating mga defenses, face-to-face defense, pre-oral, at saka final defense, also our graduation. So you can see the different proofs that we are operating officially. Ano po? Okay. Then, Pacific Intercontinental College, we are operating. Siya po ay, admit lang natin si Ma'am Mary Ann. Okay. Siya po ay pwedeng online, pwede pong offline, pwede modular
courses. Pero hindi po tayo yung traditional classroom na katulad ng ibang colleges na you are obliged to go to school every Saturday and then bawal lumiban. Ano po? So here naman po, dahil alam natin na teachers are very, very busy throughout the week, and then after Saturday and Sunday, kailangan pang ang mga nanay maglalaba, magluluto, lilinisin ng house, for the family. And then Sunday naman is a family day. So tayo po here at Pacific Intercontinental College, tayo po ay may flexible and stress-free way of learning. So yun pong ating mga PowerPoint presentations. Ito po ay ating ipinopost sa ating mga GC whenever you are not available to attend our online class na. And then ang ating pong mga payments, ito po ay online din lamang. Yung ating pong mga tuition fees, at ito po ay sinesend natin through the Pacific Intercontinental College bank accounts. So tayo po ay hindi authorized na magpadala ng ating mga tuition fees on certain people, kahit po sa ating mga professors or kahit po sa akin, So we need to send our tuition fees via online. So tayo po ay magbabayad sa bank, and then our proof of payments will be collected by your professors, and then your professors will be the one to submit it to Pacific Intercontinental College. So here at PIC, we have no exams na po. Wala po tayong exams, wala po tayong recitations. So the way of teaching PIC in PIC po ay in learning PIC, tayo po ay one way. So our professors whom are our ASDS and SDSS, they were the one giving us inputs na. So no need po for us to research more, to report more. So wala po tayong ganon, wala po tayong reporting, wala po tayong exam. Just a short reflection on what you have learned about the lesson given to us by our dear lecturers na po, yung ating sinasabi ko nga po mga ASDS at saka po SDSS. ASDS from Lipa City, Dr. Ronald Ramilo, Ma'am ASDS Dr. Catherine Maranan from Batangas City. And then meron din po tayong mga kinukuhang lecturers from Quezon, yan. And then SDS from Lipa City, Sir Saldi Bolaños. Yan po ang ating mga dekalibre na mga speakers, wherein you can get our the first-hand information all about in education. Yan. So kailan po ito ginaganap? Sometimes po under availability po, kasi hinahanap natin ang availability ng ating top management. Sometimes it's 5 to 7 in the evening, 5 o'clock in the afternoon up to 7 p.m. Pwede naman po itong 3 to 5 or 1 to 5. Basta po siya, flexible po siya. Ako lamang po ay magpo-post ng link and then pasok lang po kayo doon para po maka-attend kayo ng ating lessons na. And then kung halimbawa po naman kayo po ay may gustong i-share or liwanagin or itanong sa atin po mga dekilibreng mga speakers, ay pwede po ninyo itong gawin. So in a semester po, halimbawa po you have three subjects, ay magkakaroon po kayo ng 4 online lessons, and these online lessons will last for 1 to 2 hours. And then kung ito naman po ay 4, siguro magkakaroon kayo ng 1 to 2 hours also, Yun po ay once din lamang, and then once din lang kayong gagawa ng inyong reflection for each of the subjects. Yan. So, globally accessible ang PIC po in Korea, in Japan, and many more countries in Asia. And we have reasonable tuition fees. Why? Kasi po ang ating pong PhD class, after po nyo mag-MAED mag-PhD class po kayo. Our PhD class po, sometimes in other colleges and institutions, it range from 40 to 45,000, no? At yun din po ang nagiging tuition fee kapag po kayo ay hindi naka-MOA or yung Memorandum of Agreement, kasi tayo po ay naka-MOA kay PIC na basta nagkaroon tayo ng 30 to 35 students ay maa-avail po ng group na iyon, ang group scholarship, wherein you can get an affordable tuition fee, no?
Hindi po katulad sa iba na kahit po marami kayo ay hindi kayo nagkakaroon ng scholarship or nagkakaroon ng discount. But here at Pacific Intercontinental College, mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung magkano po ang inyo pong magiging tuition fee. Right? Andyan pa po ba kayo? Yes po. Okay Yes po, po. ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much po. Yes, ma'am. Okay po. Tuloy po natin. I-reserve po ninyo yung inyong mga katanungan po ha, after this one. Alright. So this one is Dr. Suyon Wang. Siya po yung ating Global Foundation Chairman. Siya po ay isang Koreano, no? So in January 2005, Pacific Intercontinental College was founded by Dr. Suyon Wang. So si Dr. Joseph Wang po, pag po kayo ay napapunta sa Pacific Intercontinental College, siya po yung Koreano na matangkad, na maputi po at very accommodating po to Filipino students, no? Medyo mahirap nga na ang pong pakinggan yung kaniyang language, language barrier po talaga. Pero po napaka-accommodating po niya sa ating mga Filipinos. At ang kaniya pong advocacy para po sa Philippines, or his vision is to contribute to make Philippines as a teacher's country of the world. Yan. So, ang Pacific Intercontinental College po, halos may 10,000 school population na po tayo, and PICUS has more than 10,000 school population. So, PSC has provided the group scholarship. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? So, kayo pong lahat ay group scholarship, no? Basta naabot natin yun pong ating number na kailangan. So 2/3 of the tuition fee only. So in spite of having the cheapest tuition in the Philippines, PIC delivers its educational programs without sacrificing the quality of education. Katulad po na sabi ko kanina, so ang ating pong mga speakers ay ang ating top management wherein sila po talaga first-hand information ang maririnig ninyo sa kanila. Yan. Then PIC, through the generosity of its Board of Trustees, awarded the grant of scholarship to all the teachers. Hence, the college became the frontliner in transnational education as funded by the Koreans and Americans and managed by the Filipino as its initial signature landmark. So, napakabilis po ng pag-unlad ng Pacific Intercontinental College. Palaki po siya ng palaki. It's just because nagustuhan po ng ating mga teachers yung pong ating tagline, yung ating stress-free. Mura ang kanyang tuition fee pero stress-free naman, at pero nakakuha po natin yung dekalibre na education mula sa ating mga professional lecturers. Yan. Okay, so transnational education, it has 3 elements: the online, the blended, and then the traditional learning. So ito pong online natin, katulad nito, ginagawa natin. So we as teachers, very familiar po tayo sa ating online learning. So attend lang po kayo, and then every time na magkakaroon po tayo ng ating pong online sessions, and then unfortunately, minsan nagkakaroon tayo ng aberya, hindi tayo nakaka-attend sa atin pong mga lecturers, ay huwag pong kakaligtaan na magsabi na lamang po sa inyong mga professors that you were not able to attend the online class. Bakit po? Siyempre po kayo po ay i-excuse ng inyong mga teachers na para po masendan ang inyong group ng PowerPoint presentations. So since we are ang tayo ay adult learners, we are adult learners, so maybe yung ating PowerPoint presentations with the help of the internet, ay di kayang-kaya po nating mai-facilitate. So mag-aaral po tayo ng atin, babasahin natin, kung hindi man tayo maka-attend ng ating mga lectures. Okay? So blended learning naman po, hindi naman natin ginagawa siya, kaya lamang po, eto pong number 2 na ito, as we have our research, so kayo po ay i-invite natin with Dr. Ines Andal na tayo po ay makapunta sa AALC building at Lipa City, our annex, annex po ng Pacific Intercontinental College, to have your research and to meet our decaliber
speaker, Dr. Edwin Ferrer. So Dr. Edwin Ferrer po, siya po ay taga-CHED at siya po ang nag-handle ng research. No? So siya po ay very versed po siya, well-versed po siya talaga pagdating po sa research, action researches, publication, kung saan yan po ang kailangan nating mga teachers na. All right. Then traditional learning, hindi po natin ginagawa yan. Then tayo po ay pumupunta pa sa school, no? Para po tayo ay magklase. So, online lamang po. Pag hindi po kayang makapasok sa online class, magsasabi po kay teacher. Ano? And then, kayo naman po, anywhere, kahit po kayo nasa saan, ay po pwede po kayo mag-attend as long as you have your data, no? At kayo po ay i-accept ko doon po sa ating online class. Alright. So yan, ito po si Dr. Juan at ito naman po si Ma'am Gina Baisa. So Ma'am Gina Baisa po is our president. Si Ma'am Gina po, siya po yung laging nandoon sa Pacific Intercontinental College at siya po ang ating president. So both of them po, they were very accommodating at saka po napakabait po ng ating mga taga-top management na iyan. So anytime po, wala po silang pinipili na students at lahat po ay hinaharap po ng mga iyan basta nandoon po kayo, they are ready to serve. Parang tayo lang po yan sa school, na? Okay. Then, this is our mother consultant. Ano po? So, please meet Dr. Ines Andal. So, she is a retired public schools district supervisor of Lipa City. No? So, si ma'am po, ang ating pong Dr. Ines Andal, siya pong nangangasiwa at siya pong iintindi po sa atin sa Pacific Intercontinental College with the help of Doc Jeng. Yan. Si Doc Jeng po ang tawag nila sa akin. Ako po yung Vice Consultant from Dr. Ines Andal. So narito po yung ilan sa atin pong mga professors. So Dr. Joseph Auriada po is from Quezon. Ano po? Ma'am Charicel Aranda from Lipa City. Yan. Si Yung Camposano po from ano din po si ma'am, from Quezon din po. Ma'am Ludi Pasagi po is from dito po sa may San Pedro. Yun po ang malapit. And then madami pa po tayong ibang professors just like Sir Nesty. So hindi pa po natin na ilalagay ang picture dito ng Sir Nestor, ng Ma'am Gracie, ng Ma'am Grace Abyong, ng Sir William. Ano po yung ating po mga taga-Bicol. So ilalagay po natin sila dito. Yan. And then nandito naman po yung some of the events ng ating pong graduation. Yan, para lamang po makita ninyo. And then last time po, our graduation was held at PICC. No, kung saan po nagkaroon po tayo doon ng 800 students under Doc Jeng and Doc Ines Andal. So kami lamang po ay 800, pero yung iba pa pong mga consultants, kasi iba't iba po yan, iba't iba po ang ating mga consultant. So marami pa po, more than 4,000 po ang nag-graduate last December. Yan. And then kayo po ay di inaasahan din po natin na matatapos ninyo ang inyong masteral and PhD journey. So, Pacific Intercontinental has the highest percentage of faculty with PhD as of 2016 and 17. So, tayo po ang may pinakamaraming doctors na nagtuturo. Alright. Isa po sa mga tanong ng ating pong mga students, yun daw pong tuition fee. Sabi po, Doc Jeng, magkano po ang ating pong tuition fee? Alright. So, since tayo po ay mix in this class, our tuition fee po for masters. Ito po yung ating mga masteral students. So, ang ating pong masteral students, you will took 1.5 year or 5 terms to complete your masteral journey. So, 1.5 year, ibig sabihin po, kasi po, ang in a year po natin, ay meron po tayong 3 consecutive terms. Ano po, ang ating pong first term, katulad ngayon, ang naging simula po ninyo is May to August 2025. Okay, wait lang po. All right.
So, ang atin pong journey sa atin pong masteral is 1.5 years or 5 terms. Katulad po ngayon, you started May to August 2025. Yan po ang ating first term. Then, ang magiging sunod po ninyong term is September to December 2025. Then, January to April 2026. May to August 2026. Then, September to December 2026. Yun pong ating first term, eto po yun, tatakbuhin po siya hanggang August. Then, pagdating po ninyo ng May to August 2026, which is your fourth term, eto po yung magkakaroon kayo ng last two subjects and then comprehensive exam. Yung pong ating second term, you have 4 subjects. January to April, 4 subjects, and then May to August is 2 subjects plus your comprehensive exam. Then, September to December, eto naman po yung inyong thesis writing. So, i-complete po natin yung atin pong 5 terms and then tayo po ay makaka-graduate ng September to December. Okay po. For the PhD or major in PhD or philosophy, doctor sa philosophy po natin, major in educational management, Google po kayo ng 2 years or 6 terms na. So in a year, meron ulit tayong 3 terms and then mag-start tayo ng May to August. This one is your first term and then September to December 2025. Sorry po ha. This one is 2025. September to December 2025 and then January to April 2026. May to August 2026, September to December 2026, and then, ilan na yon? Ang pang-anim po natin will be your January to April 2027. So, on your 5th term, meron na rin lang po kayo dito yung 2 subject plus your comprehensive exam. And then, January to April, so ito po naman yung inyong magiging 6th term, or ito po yung ating dissertation writing. No? So, on your first term, para po dito sa ating PhD students, you will have 3 subjects. September to December is 4 subjects. January to April 2026, 4 subjects. May to August, 4 term, 4 subjects. And then September to December, ito po ay last 2 subjects. And then January to April, plus compre, Then January to April 2027, that is your dissertation writing. By the way po, our dissertation writing, yan po ay hindi po nakukuha lamang overnight. So medyo matagal-tagal po ang paggawa niyan. So tayo po, practice na natin yan. Na on your first term, tayo po ay nagpapasimula na kasi we have our research subject, both in PhD and in MAED. May to August, so tatawag po ako sa inyo uli na another meeting wherein we're going to meet at AALC building here at Lipa City. Yun lang pong mga kakayanin na makapunta at saka nasa paligid-ligid lamang. Pero yung mga malalayo po, we're going to provide you a link para naman po makakuha kayo ng informations with Dr. Edwin Ferrer para po sa paggawa po natin ng ating dissertation at saka po thesis writing. Tayo din po with the help of Dr. Ines Andal, tayo po ay nakakapag-provide din ng assistance with our students para po sila naman po ay mabilis na makagawa ng kanilang thesis at saka po ng dissertation. Kasi ito po ay isa sa dahilan kung bakit ang dami pong student sa Pacific Intercontinental College. Sila po ay natutulungan natin diyan at yun pong 6 na terms na hinihingi ng ating prospectus ay naibibigay po natin para po sila ay maka-graduate on the proper time. Sometimes po kasi 5 terms na or 5 sems na ini-enroll ang kanilang dissertation writing hindi pa natatapos or yung kanilang thesis writing hindi pa matapos-tapos. It's just because sobrang hirap, paulit-ulit. So yun po ang isa sa atin pong ginagawang intervention para po ang ating mga teachers makatapos po ng kanilang journey. Yan.
Then, some of our students po, they're still asking about the admission requirements. So, meron po tayo, kailangan po nating makapag-upload dun po sa ating mga drives ng application form. Application form po is very important po. Huwag kakalimutan tong application form. Kung ang inyo pong mga advisors ay hindi pa po nakakapagpasa ng atin pong application form, no? Kailangan pong humingi kayo sapagkat nagbabase po ang Pacific Intercontinental College ng paglalagay ng student number upon submission of your application form, no? And then photocopy of your transcript of records. Kailangan po na kayo ay makapag-send ng inyong TOR for evaluation na po doon po sa link. Pero kailangan din po ninyo, ito po ay paulit-ulit kong sinasabi sa atin po mga students on our orientation. Kailangan po na kayo ay honorable dismissal on your previous school. Ano po, paano ginagawa ang honorable dismissal sa previous school? Yan po ay katulad lamang ng ginagawa natin sa ating mga schools na hindi po pwede nating mabigyan ng ating card yung mga bata na wala silang credentials from other school. Ano? Di po ba nire-require natin sila na magkaroon sila ng card, i-submit sa atin? Ano po? At saka yung permanent record nila, yung atin pong SF9 at SF10, kailangan maibigay sa atin. Ganun din po sa Pacific Intercontinental College, no? Kailangan po na makapag-submit kayo sa PIC ng TOR with the remarks of for Pacific Intercontinental College only. And then, may form po tayong ginagamit diyan. So, maaari po siguro na maipost natin sa ating GC, at hingin po din ninyo sa ating po mga professors para po makapag-start na po kayo ng honorable dismissal. Kasi, pag wala po yon ay hindi po kayo makakahingi ng TOR. Yan po ay isa sa mga bagay kaya medyo nagtatagal yung paghingi ng TOR sa Pacific Intercontinental College. Minsan po ay hindi nila na ibibigay yung TOR na for PIC only. Yan. And then, upload also a 2x2 picture with white background. Ano po? Kailangan po iyan para po meron kayong picture sa PIC at pag po kayo ay nag-request ng TOR ay nilalagay po iyan. And then for the down payment, sometimes po medyo kapos tayo. So it can be 3,000 pesos, And then, ang iba naman, ang ginagawa po is 5,000 pesos. Ang iba naman po, ang ginagawa nila is staggered ang trabaho. Yung pong kanilang tuition fee ay dinidivide nila monthly, divided by 4. And then, yun po, binabayaran nila on time at Pacific Intercontinental College using their bank account. Ang iba naman po ay di nagda-down and then at the end of every term ay di binabayaran po yun ang buo. Kailangan po ninyong magbayad on time kasi po ay nagkakaroon po ng surcharge ang PIC. So, how much po is the surcharge? So, ito po, pag lumiban po na ito ng term, ito po ay nadadagdagan ng 500 pesos. No? Nakakalungkot po at gawa po ng syempre, malaki na din naman yung 500 pesos. So, gawin po natin na on time. Saan po natin i-upload? Yun pong ating mga proof of payments katulad po ng MAED 105, kami po ay may drive na doon. Sa kung saan, ilalagay po nila yung kanilang POP. Pag sinabi po nating POP, yun po ay ang ating proof of payment. No? Ang ating proof of payment, ikakapit natin doon po sa Google Sheet na aking inilagay doon po sa class 105. Then, yung iba po naman nating mga students, sila naman po ay doon po naman, depende po sa kung ano ang sasabihin sa inyo ng inyong pong advisor. Yan. Ito po ang ating tuition fee. So, we have 11,000 tuition fee. Our entrance is 1,500. Miscellaneous is 1,000 and then ID is 500. Our total fees for the first term is 14,000. So, pagdating naman po ng second to fifth term, ito po ay 12,500 na lamang. Kasi hindi na po natin babayaran yung ating entrance fee kasi nakapasok na tayo. Then, para po sa ating PhD naman, ay our tuition fee is 16,500. And then
entrance fee natin is 2,000 and then miscellaneous fee is 1,000 and ID is 500. Our total tuition fee for the first term only is 20,000 and then sa second hanggang 6th term po natin is 18,500, no? So ito po ay atin pong babayaran doon po sa bank ng Pacific Intercontinental College. So ito po ay apat, at pwede po ito ninyo ito ma-access doon po sa ating mga GC. Ipopost po iyan ng ating mga professors. Okay? So ito po yung ating 70th commencement ceremony yan. Mga sample po natin ng ating po mga pictures. Ito po katatapos lang po ng pandemya noon, si Sir Tomasito Esquire, siya po yung ating naging panauhing pandangal noon. Yan. Ito po yung ating some of our pictures. Ito po from Romblon. Yan, sina Sir. And then, nandito naman po yung mga testimonies ng ating po mga co-teachers, kung saan sila po ay mga nakagraduate na. Yan. And then, kung kayo po ay may mga katanungan, so pwede nyo po itong i-save para po kayo ay makatawag sa Pacific Intercontinental College kung kayo po ay may mga katanungan po or kayo po ay may mga kahilingan. Alright, so we are 76 in this GC. Hey, Ma'am Grace, hello po. Nandiyan na po kayo? Parang hindi makapasok ang Doc Gracie. Alright, sige lang po. Okay, so kayo po ba ay may mga katanungan, dear teachers, all about our orientation for this afternoon? Baka po may hindi pa maliwanag. Ay po, pwede po nating itanong na ngayon, para po sa ating kaliwanagan, and then we're going to call po our other consultant para naman po kayo ay ayun, ang Ma'am Gracie pala ay nasa loob ng church at umuulan kaya hindi makapasok ang ma'am. Okay, Doc Charisel naman po is nasa labas, inuulan din. Okay po, and then Doc Monina, walang power sa kanilang subdivision. Okay po. So, yan po ang ating mga professors. Kaya po medyo hindi sila nakapasok ngayong hapong ito, no? Alright po. So, may mga katanungan po ba kayo? Po, pwede nyo pong itaas ang inyong kamay. Late na nakapasok si na Ma'am Rodely. Slide 10 na po. Sorry. Alright lang po, ma'am. Ipopost po natin yung ating pong mga PowerPoint presentations dito para po mabalikan po ninyo, ma'am. Alright. Meron pa po bang mga tanong? Sige nga po. Ma'am, ask ko lang po kung may syllabus po tayo and class schedule. Okay, meron po tayong mga class schedules, ma'am, at meron po tayong ang ating pong ipinopost ay yun pong prospectus po natin. Hindi po syllabus kundi prospectus. So si Ma'am Mary Angeline po ay ano pong class number? Ma'am Mary Angeline, 105. Okay, ma'am. Sige po. Ipopost ko po doon ay ang ating pong prospectus. Para alam po ninyo yun pong ating mga subjects for each term. Alright, some more questions? Okay lang po ba na naka-join? Yes, Ma'am Marie Chris, pwede naman po. Class 95 po kayo. Sino po ang inyong professor, ma'am? Ma'am Doc Ines? Ma'am, kami po ay nag-orientation na. Nasa question and answer po kami. Opo. Ma'am, papasok kayo? Opo. Okay po. Opo, ma'am. Sige po. Nagtatapos na ba ang session? Patapos na po ito, ma'am. Siya. Ipag-closing na naman ang bahay na ako kapon. Hintayin namin kayo, ma'am. Nagko-question and answer pa naman po kami. Sige. Okay po, ma'am. Sige po. Okay. Alright, Ma'am Gracie po, class 95. Okay lang po, ma'am. As in, ma-refresh po kayo doon po sa ating mga, sa ating pong mga rules and regulation po at Pacific Intercontinental College.
Yes, Ma'am Jonah. Okay, sige po, tanong pa po kayo, dear students. Maliwanag po ba yung pong ating lecture for this afternoon, yung orientation po natin? Medyo naliwanagan po ba kayo kung sino po si Pacific Intercontinental College at ano po ang inyong magiging journey throughout your schooling at Pacific Intercontinental College? Sabi po ng Ma'am Mayet, Ma'am, yung sa TOR po, ang need na ipasa is yung may remarks for PIC or pwede na po yung board exam purposes. Ma'am, pwede na po ninyong ipasa yung for board exam purposes ninyo or for employment purposes or kahit na anong purposes po yan. Yan po ay for evaluation lamang. Yun po namang for Pacific Intercontinental, yun po talaga yung dapat. At ibig sabihin po nun, pag may remarks na for Pacific Intercontinental College, ay di kayo po ay dismiss na po kayo dun sa previous school ninyo. Ibig sabihin, nakapag-apply kayo ng honorable dismissal. So, it's a must po na kayong lahat ay magkaroon po ng honorable dismissal. Kayo po ay magkakaroon ng TOR na may remarks na for Pacific Intercontinental College only para nakalipat na po lahat ng inyong papeles sa PIC. And upon na kayo ay mag-request ng inyong TOR na gagamitin na po ninyo, ay di madali na po nila kayong mabibigyan. Pwede po kayo mag-open ng inyong cam or kaya po ay mag-open ng inyong mic para po kayo ay makapagtanong. Okay po. May mga tanong pa po ba? Tungkol po sa ating tuition fees, tungkol po sa ating online class. Tuloy-tuloy na po tayo ha, basta yun pong ating mga online class. Kayo po ay sesendan ko na lamang ng link para po alam po ninyo kung kailan tayo magkakaroon ng online class. It's a 12th floor, another meeting video sa QC. Okay, sabi ng Ma'am Salve, good afternoon po Ma'am Jen. As po if saan po isasend yung reflection output. Yun, katulad po kahapon, salamat po Ma'am Salve, naka-attend po kayo. Ang atin pong output para po doon ay di po pwede po nating i-upload kasama po ng ating original drive ng ating mga requirements. So, igagawa po kayo ng drive para sa class 105. Kayo naman pong ibang nasa class, ay igagawa din po kayo ng inyong mga professors, ng drive po kung saan i-upload po ninyo yung inyong application form, yung inyong po 2x2 picture, at saka po yung inyong TOR. Diyan po din ninyo ilalagay yun pong inyong mga reflection and outputs para hindi po siya nawawala. Kasi iyan po ay inisesend sa PIC at iyan po ay kanilang ini-check para po alam nila na tayo po sadya ay nagle-lesson at kayo po ay sadyang nagagawa ng atin pong mga outputs. Thank you po, Ma'am. Opo, Ma'am Salve. Sabi po na Sir Aldwin, hanggang kailan po pwedeng magbayad ng payment? Pwede po kayo magbayad ng payment, sir, hanggang August 30. Yun po kasing iba, ang ginagawa nga po ay nag-enroll na din ngayon, kaya po yung aking post na nakalagay doon ay sir, pwedeng ilagay na ang name doon po sa master list at kahit hindi pa nagbabayad ng ating po mga payment. At di sa August po, ay di saka po kayo magbayad ng buo. Yun po. Sa inyong kaluwagan po, hanggang August pa naman siya. Okay po, some more questions pa po. Sir Aldwin, nasagot ka po ba ang inyo pong tanong? Wala na po bang mga tanong? Dear teachers, stop presenting na po ako. And then, i-forward ko po itong ating PowerPoint presentation sa atin pong mga GC.
Medyo choppy na, sir. Okay. So, sir, yung pong ating tuition fee o yung pagbabayad po natin ay po pwede po natin itong gawin hanggang August 30. August 30 po. Para po mabigyan pa kayo ng extra time. Medyo enrollment po kasi ng ating pong mga chikiting, no? So sila muna bago tayo. So hanggang August 30 po, wag pong hahayaan na makalampas ng August 30 nang hindi po tayo nakakabayad ng ating tuition fee to avoid surcharges, no? Surcharge po is 500 pesos kapag po tayo ay nalampasan ng ating term na hindi po tayo nakapagbayad ng ating tuition fee. Okay, sir? Sir, Sir Alvin, okay po? Ayos na po? Hello ma'am, okay po. Okay, sir. Thank you so much. Sige po. Sabi po ng Ma'am Rodely, ask ko lang po kung need bang mag-full payment muna ng first term bago mag-enroll ng second term. Opo, kailangan po iyon. Kailangan po ay lagi ng fully paid po tayo every term para po maka-enroll tayo ng second. So, pag po tayo ay nag-enroll, no need na po to file another application form. So, yun po ay dire-diretso na. Halimbawa po, once lang po kasi tayo mag-a-apply, magpapasa ng ating application form. And then, every term po yun, pag sinabi na po, sige po, mag-enroll na kayo. Pag sinabi po mag-enroll, kayo po ay magpipay na lamang ng 3,000 pesos or 5,000 pesos. I-upload po ninyo yung pong inyong proof of payment doon po sa ating drive. And then, automatic po yun, kayo po ay enrolled na. Kasi dire-diretso po tayo. Hindi po tayo yung patigil-tigil ng ating pong pagpasok. Ma'am, until what day po ba dapat mapasa namin ang aming output? Okay, ang inyo pong output, syempre po ay at the end of every term, kailangan po ay siya ay kumpleto na. No, so August 30 din po. So sa inyo pong kaluwagan, kung kailan po ninyo magagawa ang inyo pong output, basta wag pong palalampasin ang term na hindi po kayo nakakapaglagay ng inyo pong reflection about the subject doon po sa ating pong original drive. Okay po. Sige, ma'am. Some more questions pa po? Hoping po na tayo po ay magkita-kita hanggang comprehensive exam. Yan. Sa comprehensive exam, ako din po mamamahala sa inyo. So, hopefully, tayo pong lahat ay magkita-kita at wala pong malalagas, no? What if po di makatuloy ng class, like di maka-enroll next time, ano po ang mangyayari? Pag gano'n naman po, ay di sasabihin po ninyo sa inyo pong professor na hindi po kayo makaka-enroll para po may pa-stop natin yun pong inyong account doon po sa Pacific Intercontinental College sa Riniel. Lagi pong makikipag-alam po kayo sa inyong professor. Pero wag po kayong wag niyo pong iisipin na hindi po kayo makakapagtuloy or kukuha lamang po kayo ng units, no? So mahalaga po na matapos ninyo. Pag sinimulan ninyo ay subukan po ninyo na matapos kasi ang ROI naman po nito mga kasama ay napakalaking balik sa atin, no? So kakailanganin natin yan pag tayo po ay nagpa-promote. Kailangan po natin hindi lamang units, isa pa, baka po tayo ay mga school heads or nag-aspire tayo na maging school heads, head teachers, master teachers. Syempre po kailangan one step ahead tayo sa atin pong mga co-teachers, no? Tayo naman po, syempre tayong lahat na narito ngayon, alam ko po. Kaya po kayo ay pumapasok kasi you aspire for something higher, no? So, pilitin po nating makatapos para po naman one step higher tayo sa ating mga kasamahan. Okay? Sir Alfred? May tanong po ba, sir? Hindi ako makatype. Okay. So, nasa na si Ma'am Ines?
Okay, so pinapasabi po ng Doc Ines, yung pong akin pong naulit sa inyo, na yun pong ating research, yun pong mga malalapit na po pwede po makapunta dito sa ating AALC building, may mga research action po na po pwede po nating magamit, intervention, innovation, publication na makakatulong po sa ating pong promotion for reclassification. So para makita rin po ninyo nang kayo ay makilala din namin. So kasana po kayo ay makapunta din sa AALC dito po sa Dipasig. Yan. Ma'am, need po ba namin kumuha sa inyo ng request sa pagkuha po namin ng TO or sa previous school? Yes po, Ma'am Rodily. Tayo po ay meron pong form. So, ipapasa po natin yan dun sa ating GC. And then, isi-share ko din po sa inyo pong mga professors para po sa kanya-kanyang class. Mabigyan po kayo noon pong request form for honorable dismissal. Yun po ay may pirma na. Ang gagawin lamang po ninyo, i-fill out ninyo iyon. And then, pag na-fill out niyo po iyon, yun po ay dadalhin ninyo doon sa inyong school na pinanggalingan, Maaaring ito yung inyong baccalaureate na school o kaya po ay sometimes po kasi ang iba ay meron na po silang school na pinanggalingan, na masteral na hindi po nila natapos. So, yun po ang gagawin nila. Dadalhin lamang po yung form na iyon, request for honorable dismissal. And then, ibibigay po doon sa record section ng inyong previous school. Then, bibigyan po nila kayo ng honorable dismissal form. At yun po ang dadalhin natin sa Pacific Intercontinental College or ELPC. Magtatanong lang po kayo sa GC kung ano po ang exact address and the number to be used upon using LBC. Ano po yung LBC kung LBC ang gagamitin natin. Yes, sakali pong may gusto pa pong mag-enroll, pwede po ba mag-enroll para sa first term? Opo. Sige po, pahabulin po ninyo, Ma'am Christine. Lahat po ng mga ibig pa na mga kaguruan na humabol na po para sa term pong ito ay pwede po sila na maka-avail pa uli ng ating May to August term kasi hanggang August pa naman. Our enrollment po hanggang June 30. Kaya pwede pa pong makahabol sila. I-add po ninyo sa atin pong GC para po sila ay makasama na. Hindi ko pa po kasi nakukuha yung master list natin sa atin pong mga teachers, sa atin pong mga PLs, pero bago po mag June 30, kailangan po ay may laman na yan. Si Ma'am Rodily, yes po, please send po as a copy, class 103 notice po. Thank you so much, Ma'am. Sige po, at atin pong isesend po sa class 103, kayo po ay under po ng Ma'am Grace Abiog. Sesendan po natin ang Ma'am Grace para po mabigyan po kayo. Okay, i-recall ko lang po ang Ines po mag-park lang po kayo ng mga questions, Sir Jonas. Sige po, Sir Jonas. Yes, good afternoon po. Yes, sir. Ask ko lang po, ma'am. Kaka-enroll ko lang po kasi last week. Mag-start na po ba ako or sa second trimester na po ako magsisimula? Mag-start na po kayo, sir. Saan po kayong kasamang GC? Kay Sir Nesty po. PhD po? Opo, yes po, ma'am. Ayun, sige po, sir. Kayo po ay na din. Sumama na din po kayo. Kayo po yata ay ini-add na ng sir sa PhD 24. Ay di, mag-start na din po. Sayang po kasi ang isang term. Di naman po ay mababalikan ninyo yung pong mga lectures. Meron po tayong mga PowerPoint presentations na i-upload po natin sa atin pong mga GC. Magkakaroon po ulit. Mabibilong po ako sa isang GC po ulit. PhD 24 po. Yun po ang ating newest na GC for PhD students. I-add po kayo ng sir po doon. Sige po, ma'am. Po. Thank you po. Okay, welcome po, sir. Sino ba po ang may mga katanungan? Ma'am. Ma'am. Ay, papasok po kayo?
Ay, ma'am, words na lamang. Open naman ari, tatapat ko ang speaker po ng cellphone din para po marinig man lang kayo ng mga students. Apo. Okay lang po. Alright po, so everyone, dear teachers, another words of wisdom po and inspiration from our mother consultant, Dr. Ines Andal. So pakinggan lang po natin ang Dr. Ines Andal. Okay. Ma'am. Okay. Opo. Oy, pasensya na kayo ha. Good afternoon everyone. Good afternoon. Thank you very much for giving your time. Thank you, Doc Cheng, sa pagbibigay din ng time sa kanila. Pasensya na kayo at ako'y 2 meeting ang anitendan dito sa Quezon City. Sobrang gustong-gusto kong pumasok kanina pa para kayo ay makaniig ko kahit sa online man lang. But anyway, kayo ay ini-invite ko sa AALT ha. This time lumabas ako sa meeting, Doc Cheng, kahit nasa harap ako ng GMA, GMA 7. Opo. Oo. At gawa ng medyo ari matagal nang naka-schedule. Opo. Anyway, ilan ang ating mga umattend, ang attendees natin? 63 po sila ngayon, ma'am. Oh, wow. From what division? Ma'am, Lahukan po ito. May mga Bicol po tayo. Batangas, ma'am. Romblon. Thank you. At mga sinong professor? Ito po ay 5 classes, ma'am. Sir Nestor po, yung pong sa akin, yung pong sa Doc Cha, sa Ma'am Munina po, sa Ma'am Gracie Abiog po. Thank you sa inyong lahat. At thank you for trusting PIC, Dr. Iris and Dr. Cheng team. Rest assured na kayo ay hawak ng mga professor na napakagaling mag-assist sa mga estudyante. Ang totoo, ang maraming lumilipat sa atin ay from other team. At kaya kami natutuwa ay nagtitiwala sila. Patuloy na nagtitiwala. Thank you. Pasensya na ha. Apo, Ngayon ma'am. pa ako makakarap din sa next meeting namin. Okay po, ma'am. Sige po, ingat po kayo dyan. Bye-bye po. See you sa AALC ha. Start na yun ang dissertation at saka ng thesis writing nila. Apo, ma'am. Apo. Pwedeng face-to-face at pwede naman ang online din. Okay, Thank ma'am. you. Okay po. Bye-bye po. Ingat po kayo dyan. Bye-bye. Alright, so dear students, pasensya na po at ang ma'am lamang po ay nasa GMA 7 ngayon. Gawa ng sila po ay may meeting with the big bosses doon. So yun po, sabi po ng Ma'am Ami ay di kung pwede daw po bang isahin na lang. Pwede po, ma'am. Pwede pong isahin po ang ating tuition fee. Kung halimbawa po hindi pa po makapag-down ngayon, ay di po pwede pong sa katapusan po ng August. Basta po mag-attend po ng mga online classes at saka po yung ating mga surveys po sa atin pong mga GC, sumali lang po kayo doon. So wag po kayo mag-expect na laging halimbawa ay bakit kaya tahimik ang aming GC? Bakit hindi kayo nagpo-post na Doc Jeng doon, yung aming mga professors doon? Alam po naman natin na ang ating pong DepEd ay talagang nagre-require po lalo na pag school days ng napakaraming work to do tayo po ay tuwing Saturday, Sunday, at di kung halimbawa po at night, may mga kailangan po ay doon po tayo nagsasagot ng ating mga queries ng ating mga students. Yan. Hindi ko rin po kayo ganun kaaabalahin, yung everyday na kailangan, mag-attend kayo ng ganito, ng ganyan. Basta mag-chat lang po kayo sa akin, Doc Jeng, cannot be. Gawa po ng may importante po kaming lakad ngayon ng family, or meron po kaming seminar, or meron po kaming training, at yun po ay mauunawaan natin para po matapos natin yung atin pong journey na ito. So, yun lang po. At di kung kayo po ay wala ng mga katanungan, tayo po ay siguro pwede nang mag-end ngayong 6:03. Kung kayo po ay wala ng mga tanong. Ma'am Jackie Lo, sige po, habol po. The floor is yours, Ma'am Jackie. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Kahapon lang po kami nakastart. Tapos,
yung May pa lang, yung nung May na po nag-start. So, kahapon lang po kami naka-start ng online class. Yung mga kailangan pong reflection nung nag-start na, kailangan po ba namin yung i-accomplish? Ma'am, ano pong class number po kayo? 105 po. Okay. Ma'am, yung atin pong 105, yun po ay yun lamang ang first natin na online class. Ano po, yung kay Ma'am Catherine Maranan, kay SDS Catherine Maranan. Yun lang po pa. At dito po yung pandalwa natin, yun pong ating orientation. Kaya wala pa po kayong babalikan kung sa May natin. Okay po, thank you. Opo, ma'am. Thank you so much din po. Ma'am Salve, Ma'am Jen, pwede po ba namin kayo ma-i-add sa Facebook po? Opo naman po, Ma'am Salve. Sige po, friend request po kayo at kayo po ay i-add ko. Yan. Ma'am, bali mga ilang session po ba kadalasan ng bawat subject? So, kada subject po, once lamang po tayo imi-meet, no? Halimbawa po, 4 na subjects, ay di 4 na sessions lang po tayo. 3 subjects, pwede pong 3 hanggang 4 na sessions tayo. Kalimitan po, katulad po kahapon, yung iba pong mga students, medyo nalito. Kasi po, may mga naulit po ang Ducati na exam. So, hindi po yun inyo. Yun po ay doon sa magko-comprehensive exam. At yan din po ang mangyayari din po yun sa inyo. Kasi po, syempre, medyo matagal-tagal na. Yun pong first subject natin, ay di pinapa-attend ko po as a refresher, yun pong ibang mga students na mag-undergo ng comprehensive exam. Para po sa kanila din iyon, para po medyo ma-refresh sila. Ma-freshen po yung kanilang isipan kasi sila po ay August 9 ay may comprehensive exam. So, hindi po yun para sa inyo. Yun po ay para doon sa ibang mga classes na mag-comprehensive exam. Ayun. Okay, ma'am. Huwag po kayo mag-wonder kapag po may mga nakakasama kayong iba ng mga students. At ang mga iyon po ay nalalapit na yung kanila pong mga comprehensive exam, final defense, saka po pre-oral defense. Okay po. So may mga katanungan pa po ba tayo? Naku, si Ma'am Janice ngayon lang nagpasok. Yan. Alright po. So may mga tanong pa po ba tayo? Wala na po? Okay, so pag may naisip po kayo, pwede po kayo magtanong sa atin pong mga GC or kaya po ay sa atin pong mga professors para may address po nila sa akin at matulungan po natin sila. Alright, so thank you so much din po sa inyo pong lahat and let us close our online orientation by a prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po sa hapong ito kung saan kami po ay nagkasama-sama virtually at aming po napag